La, bakit buhay ka pa? Nilibing ka na namin. Sa panaginip ko siya patay, pero gising siya sa sala. Ako po si Enzo, taga Mandaluyong pero lumaki sa probinsya ng Antique. Matagal ko na pong gustong ilabas tong kwentong to, pero natakot akong baka pagtawanan o sabihing imbento lang. Pero Kuya Mid, may mga bagay talaga na kahit hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo rin kayang kalimutan. Nangyari po ito noong bumalik ako sa baryo namin. 5 taon matapos naming ilibing si Lola. Puno ng tanim ang daan pa uwi. Mabato, tahimik. Luma na ang bahay ni na Lola. Nasa dulo ng palayan, may 3 silid at lumang orasan na hanggang ngayon tumutunog tuwing 2:00 ng umaga. Wala nang nakatira roon ngayon kundi si Kuya Lando, ang pinsan kong tahimik at laging tulala. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko na agad yung halong lana at kandilang parang matagal nang hindi pinatay. Ang lamesa, parehong-pareho pa rin. Yung mga lumang santo na gawa sa kahoy, nakapuwesto pa rin sa estante. Ginabi ka na ah. Bati sa akin ni Kuya Lando. Pero hindi siya lumingon. Nakatitig lang siya sa bintana. Pagkatapos ng hapunan, naupo ako sa lumang papag sa sala. Doon ako pinatulog dahil may inaayos daw sa silid ni Lola. Kinuha ko yung banig at unan. Nagsindi ng insenso at pumikit. Pero Kuya Mid, may nakita ako sa panaginip, si Lola. Nakaupo siya sa harap ng altar, umiiyak, duguan ang kanyang saya at hinahaplos ang isang putol na kwintas. Nasaan ang pangako mo? Tanong niya. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. 2:00 ng madaling araw, tumunog ang orasan at sa gilid ng paningin ko, may babae sa may pintuan ng kusina. Nakaputi, nakatungo, parang hinihintay akong kumilos. Kuya Lando! Sigaw ko. Walang sumagot. Kinabukasan, tinanong ko si Kuya Lando kung anong silid yung inaayos. Sabi niya, yung kay Lola, may butas na sa kisame. Pero Kuya Mid, nung sinilip ko, sarado ang pinto. May kandado. At may papel sa ibabaw ng door frame na may sulat na, huwag bubuksan. Huwag bubuksan kahit may kumatok. Lumamig ang batok ko. Mula noon, tuwing gabi, napapanaginipan ko si Lola. At paunti-unting mas madugo, mas malapit siya sa akin. Sa panaginip ko, sinasabi niya, Ibaba mo ako! Apo! Hindi dito ang tahanan ko! hanggang sa isang gabi, hindi na lang siya nasa panaginip. Nasa sala na siya. Gising ako noon, Kuya Mid. Alam kong gising ako. Nakaupo siya sa lumang rocking chair na galit ang tunog. Nanginginig ako habang pinagmamasdan siyang iiling-iling. Hawak pa rin yung putol na kwintas. Pinilit kong hanapin ang luma naming album kinabukasan. At doon ko nakita, hindi pala si Lola ang huling namatay sa bahay na yon. May isa pa, si Mama. Ang kwento ni Kuya Lando, aksidente raw ang nangyari. Nahulog daw si Mama mula sa hagdan habang buntis at nadulas. Pero base sa isang lumang diary na nahanap ko sa baul ni Lola, may pahina roon na sulat kamay niya. Pinagbantaan niya akong isusumbong sa kapitan. Hindi ko na alam ang gagawin. Kung mamatay siya, dala-dala niya ang lihim ko. Kung mabuhay siya, baka kami ang mawala. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Pero sa ilalim ng diary, may nakadikit na bahagi ng kwintas. Pareho sa panaginip ko. Nang gabing iyon, bumalik si Lola. Buo, matatag, at nakatayo sa paanan ng banig ko. Nanginginig ako. Umiiyak ako sa takot. Ako ang pinili nilang mabuhay, pero ako ang dapat nawala. Sumigaw ako. Tumingin si Kuya Lando mula sa kwarto niya at sinabing, Matulog ka lang, ganyan din ako nung una. pero hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, iniwan ko na ang bahay. Hindi ko na kinumpronta si Kuya Lando. Hindi ko na rin dinala ang diary. Pero Kuya Mid,
Minsan tuwing 2:00 ng madaling araw, naririnig ko pa rin sa panaginip ko ang tunog ng lumang orasan at yung tinig ng matanda. Minsan nga po, pagkagising ko, may nadurog na bahagi ng kwintas sa tabi ng unan ko.